morning sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo mga kaibigan. Ito po ang ating programang pinamagatang Power Cells at ito po inyong lingkod, Daniel Serrano po, Dr. Medistry in Naturopathy. Ang ating pong topic mga kaibigan, ating bigyan daan ngayon ay tungkol po sa mga hormone mga kaibigan. Ito ay pinamagatang hormonal imbalance. Bakit? Marami. Marami pong nagkakaroon ng hormonal imbalance, hindi lang sa mga kababaihan, in fairness kundi maging sa mga kalalakihan. So, abangan natin yung mga kaibigan dahil sa hindi natin ito kaya sa isang setting. Kaya, tandaan lang po natin ito ang ating topic at subaybayan natin ito sa magkasunod-sunod na pagtatalakay natin. At marami rin pong naghihirap dito, lalo na sa mga kababaihan. Kaya sama-sama tayo mga kaibigan, ating talakayan ito. At ating pong tingnan kung ano ang sanhi, yung cause. Bakit baga mayroong mga hormonal imbalance? Mayroong hormone, mayroon. Kaso lang, bakit nagkakaroon ng imbalance? Di ba? Pag sinabing imbalance, hindi balanse. Di ba? Problema yun kasi hindi balanse. Halimbawa, ratio. Ang ratio dapat, for example, 1:1, 1:10, or 1:1. Dapat maintain yan. Pag hindi po yan nami-maintain, magkakaroon ng imbalance. Yan mga kaibigan. So, by the way, what is hormone? No? Itong hormone mga kaibigan ay scientific term ito sa mga chemical messages, mga messages na sinisend ng ating endocrine system. Dalawa po ang system sa katawan na major system of the body na nagsisend ng mga messages. Yun po yung ating nervous system and the endocrine system. Ang kaibahan dito sa dalawa, yung nervous system, pag nag-send siya ng message through neuron to neuron synapses, very quick yun. Parang kidlat. Ang bilis makarating. By the seconds lang yan. Nandun na agad. Halimbawa, nailapit yung kamay mo sa apoy. Kaagad, maramdaman kaagad ng nervous system yun. Kaya kaagad, ilayo mo yung kamay mo. So, ganun kabilis yung messages na sinisend ng ating nervous system. Unlike sa ating endocrine system, ang mga messages, chemicals na sinisikret ng ating endocrine system, mabagal, mga kaibigan. Mabagal. Yun pong pagkakaiba. Now, sa brain, yun po ang pinaka-central or center of our endocrine system as well as sa ating pong nervous system. Ang hypothalamus, siya po ang pinaka-master na organ or glands ng endocrine system maging ng ating nervous system. Kaya malaking papel na ginagampanan ng ating hypothalamus. So, hormones are your body's chemical messages or messengers. Mayroon siyang, once na i-secrete yan, halimbawa, yung thyroid gland, mag-secrete na ng hormone. Kung ano yung pinaka-target cells, yun lang ang maging recipient noon. So mag-travel yan through the circulatory system, sa dugo. Doon siya mag-travel. Matagal bago makarating. Pero hindi siya nagkakamali, hindi marong send. Doon talaga siya mapupunta sa recipient, mga kaibigan. Yan po ang hormone. Ang ating hormone, as I said, ito ay pinoproduce ng ating endocrine glands. Marami tayong endocrine glands kasama ang thyroid gland, adrenal gland, yung mga ganyan, mga kaibigan. Thymus gland, yan, pituitary, involved din siya mga kaibigan, no? So, mayroon ding pineal gland, lahat na yan. Ovary, yan, kasama po yan mga kaibigan. So, these powerful chemicals, hormones, mga kaibigan, as I said, it travels around our bloodstream
telling tissues and organs what to do. Yan po mga kaibigan. Kaya si Dr. Norman Walker, nagsabi siya na ang ating pineal gland is called the spiritual gland. Mga kaibigan. Yan. Bakit spiritual gland? Depende sa setting of mind, mindset. Halimbawa, na-set sa isang tao na maging religious siya, tutulungan siya ng pineal gland para maging more spiritual siya. Pero kung yung tao naka-mindset sa kanya na magiging palikero siya, babaero, o kaya yung palikera ba? Mahilig sa lalaki. Ay talagang ganun ang gagawin. Yung mga chemical messages na naroon sa hormone, yun ang message doon. Depende lang kung ano ang mindset. So, kailangan, you have to choose what kind of lifestyle you want to form in your life. Ganun lang mga kaibigan. Kaya sa simula, minsan kahit walang pinaplano ang tao, nabubuo na lang yun. All depends upon our choices. Di ba mga kaibigan? So, yun po mga kaibigan, no? The hormone is very powerful. It can change, it can transform. All depends upon the command center of the brain, mga kaibigan. So, they help control many of our body's major processes, including metabolism and reproduction. Lalo na yung ating thyroid gland. Very, very much involved siya sa metabolism. No? At saka, importante po ang mga messages na to. Kaya kailangan, hindi pwedeng magkaroon ng imbalance ng ating hormone. Ang sabi dito, when you have a hormonal imbalance, you have too much or too little of a certain hormone. Ito yun, too much or too little. Either too much, hormonal imbalance yan. Too little, hormonal imbalance pa rin yan. Walang tama doon sa dalawa. Kailangan tama lang, mga kaibigan. Kahit mayroon lang tiny changes dito sa hormonal secretion ng ating endocrine system, magkakaroon siya ng serious effects throughout our whole body. Ganun siya ka-crucial, mga kaibigan. Kaya, hindi pwede na manatili ang problemang ito na tinatawag na hormonal imbalance. No, mga kaibigan. Now, mayroon pa dito. Signs or symptoms of hormonal imbalance. Ano po yan? Marami po yan. Your hormones play an integral role in your overall health. Talagang hindi lang ito sa action, kung anong gusto mong gawin. Hindi lang. No? Sa health condition, importante din yun. Ang hormone, mag-utos talaga sa iyo yan. Halimbawa, yung binata, sige tingin sa dalaga, guwapang-guwapa. Sa kakatingin niya doon sa guwapa, maraming hormone na ma-secrete doon sa kanyang endocrine system. At yun yung mag-stimulate sa kanya para mag-motivate sa kanya into action. Ano mang klase yung nandyan sa isip? Kung mangligaw, may hormone doon magtulak sa kanya. O ano man ang kanyang plano, mga kaibigan. Whether it is good or bad, nandoon na mga kaibigan. Kaya nga, we can be good if we want. We can also be bad if we want. Di ba? Halimbawa, yung isang tao, halimbawa, kakatingin ng babae, ang isip pala niya, i-rape niya, ay talagang gagawin. The hormone will flood on his body at yun ang gagawin niya. Kasi hindi naman niya mapigil yung kanyang katawan. Nandoon na yung messages eh. Yan po mga kaibigan. Kaya kailangan po mayroon pong basic education sa buhay ng tao para maiwasan yung mga hindi dapat gawin. Dapat gentleman tayo, pare ko. So yan mga kaibigan. More on spiritual is very important mga kaibigan, no? So ang result nito kasi hindi lang po ito sa mga physical action, body language, ang messages ng hormone, it also give messages pertaining to our health. Ayan mga kaibigan. Now,
there's a broad range of signs or symptoms that could signal a hormonal imbalance. Your signs or symptoms will depend on which hormones or glands aren't working properly. So halimbawa, yung thyroid gland mo may problema, adi doon ang hormone nagkakaroon ng problem sa secretion. Common hormonal conditions affecting both men and women could cause any of the following signs or symptoms. Ano po yan? Halimbawa, irregular, light, or very heavy periods. Hindi regular ang regla. Kunti lang ang regla. Or, sobrang bilis. Sobrang, yung heavy talaga yung bleeding niya. O yan, mga kaibigan. Kunti, may hormonal imbalance. Irregular, hormonal imbalance yan. Sobra ang regla, madaming dugo na lumalabas, hormonal imbalance pa rin yan. Hair loss, ano yon? Nagkulang na ng buhok. Nagnipis. Problema yan mga kaibigan. Yan. Isa yan sa problema. Pero ang pagnipis ng buhok, may kinalaman diyan sa kakashampoo. Wag araw-araw mag-shampoo. Kahit yung mga advertisement, nagsasabi mo yan, nung una pa nga mayroon pang advertisement na 3 araw, mabango pa rin yung kanyang buhok. So, ini-encourage yung mga tao na wag araw-araw kasi maraming chemical yan na hazardous or poisonous or even carcinogenic. Kaya para hindi po maka-affect sa ating health, yan po ang importanteng gawin. Talagang manglagas, magnipis yung buhok natin. Kaya, iwasan yan. Okay? Pero mayroon din talaga na cases na kahit na hindi madalas nagsa-shampoo, nagnipis yung buhok. This is related to hormonal imbalance. Now, another factors that leads to this problem of hormonal imbalance is, which is a symptoms, vaginal dryness. Yan ang medyo problema. Okay lang yan kapag medyo umabot na ng 50. May reason na dry. Pero bata, dry, medyo unacceptable yan mga kaibigan. Abnormal talaga yan. No? Or pain. Siyempre, kapag dry, masakit yan. Masakit yan with intercourse. Lalo na kung Virgo din yung partner mo, ay talaga namang mag-aararo yan. Ako, masakit yan. So, hindi po yan normal. Okay? Kailangan hindi siya dry. So, yan po mga kaibigan. It means that you have hormonal imbalance. Another problem is acne. Agoy. Ito yung medyo hindi maganda kasi yung makinis mo, yung flawless na skin ay masira mga pangga. Kahit na anong itakip mo diyan, hindi talaga matakpan yan. Kasi mamamaga yan, mag-i-inflame. Magkaroon ka ng mga, minsan, pipigain pa pati. Yan ang masama. Sa kakapiga mo niyan mga pangga, maglaki yung pores ng skin mo sa mukha, magsira yan sa figure mo. Yan. Lalo na yung mahilig sa pagpupuyat. Yung ibang tao, kapag mahilig sa pagpupuyat, yung nagtatagihawad sa kanya yung likod. Okay lang yung kasi likod. Yung iba naman, mukha talaga So yan ang hindi maganda. Okay? Hormonal imbalance yan. Now remember, it has something to do with your food. Whatever you eat affects your endocrine system, secretion of hormone. Take note with that, mga kaibigan. Then, weight gain. Ano yung weight gain? Mabilis magtaas yung timbang mo. May kinalaman yan sa hormonal imbalance, mga kaibigan. At para sa mga may katanungan tungkol po sa inyong mga kalusugan, mga kaibigan, i-send lang po ninyo ang inyong mga mensahe sa ating pong Facebook page na Power Cells at ating pong bigyan daan yan mamaya, mga kaibigan. Okay? So, ito po mga kaibigan. Ano pa ang problema dito? So, mahirap
ma-maintain yung timbang mo na sexy ka palagi kung may hormonal imbalance. Lalo na kung mayroon kang nagde-develop na hypothyroidism. Nako mga kaibigan, mahirap, no? More likely mananaba ka, maging chubby ka, di ba? Lalo na kung mataas ang estrogen mo, magkaroon ka ng maraming fluid sa iyong laman. Paghipuin yung iyong mga braso, parang parang gulong ba ng yung ano ba yan, yung ano bang tawag noon, yung traktor. Parang tubig yung laman. Matigas lang yung gulong ng traktor. Pero yung mga babae na mataas ang estrogen ba, paghipuin, makakapal yung maraming fluid yung laman, mga kaibigan. At yung kanyang tiyan magiging bilog. Ay. Round belly. Agoy. Sira figure natin yan mga pangga. Then, hot flashes or night sweats. Yun, papawisan ka sa gabi. Yan mga kaibigan. Halimbawa, naka-aircon ka, hindi naman mainit, pinapawisan ka. Siyempre, kung mainit talaga, papawisan ka naman. Lalo na kung wala kang electric fan, papawisan ka. Lalo na kung walang bintana. Kung may bintana naman, daming lamok. So, hindi yan hormonal imbalance ha. May kinalaman talaga yan sa temperature or sa iyong kwarto kung may bintana o wala, di ba mga kaibigan? So yan ha. Pero okay naman, komportable ka naman, tapos pinapawisan ka, it has something to do with hormonal imbalance. Okay mga kaibigan? Ito pa, growth of facial hair. Naku, ito naman. Ito yung isa sa pinaka hindi mabuti. Bakit po? Magkakabalbas ka. Babae ba magkakabalbas pa, pati dito magkakabiguti pa. Yan po mga kaibigan ang pinaka mahirap. Marami po mga kababaihan na nagkakaganyan at it is beyond their effort to prevent. It all depends upon the condition of yung magka sa hormone, talagang hindi mapigilan yan. Ano pa mga kaibigan? Ito, maganda rin ito. Skin tags. Ano yun? May tagging? Ano ba yung skin tags? Parang mga tinitinda sa mga damit, mga tinitinda sa mall. May nakatag doon kung magkano halaga. Ano yung skin tags? Ang skin tags mga kaibigan, yung it has something to do with you can look to the screen, no mga kaibigan. Yan, parang may tutubo sa ating balat ba na kung ano-ano diyan. Tapos minsan may malalaki pa naman, parang mga ubas-ubas. Yun, hindi maganda tingnan yun. Nakaka-disfigure. Di ba, mga kaibigan? At minsan dito sa bandang gilid ng ating mata, o dito sa ating gilid ng ating forehead, marami diyang tumutubo, tapos minsan mga maiitim, o parang mga nunal or moles. Yung iba, hindi talaga moles, mga kaibigan. So these are skin blemishes, mga kaibigan, mga impurities. Lalo na kapag ang isang tao mahilig sa mga pirito, mga oily foods, mga fried foods. Allah, hirap mga pangga. Sa simula, okay. Pag tumagal na, hindi na okay. Kaya huwag hintayin na magkakaganyan bago ka magkandarapa. Ano bang gagawin ko dito? Kapangit nito. Minsan sa bandang underarm, dito sa gilid, naku, mayroon tumutubo dyan. These are all ugly talaga, mga kaibigan. Hindi nararapat yan. So, kailangan ang ating lifestyle healthy talaga, mga pangga. Importante yan.
para hindi tayo maging kawawa dito, no? Mga kaibigan. Now, ang ating pong mga glands na nagsisecrete ng hormone, involved po dito yung hypothalamus, thyroid at saka parathyroid gland, liver, even the liver is producing hormone also. Adrenal, kidney, testis. By strictly speaking, liver is not belong to the endocrine system. But the fact that it also produces hormone is included, mga kaibigan. Pineal gland, pituitary gland, thymus gland, stomach also is producing hormone, although it is not belong to the endocrine system. Pancreas is also producing hormone like estrogen. Diba, mga kaibigan? So, insulin, glucagon, yan. Somatostatin, yan, mga kaibigan. Ovary at saka placenta, kasama yan sa mga glands na nagpo-produce ng hormone. Uterus. So yan, mga kaibigan. Ito yung mga organs na nagpo-produce ng hormone. Lahat ng mga mensahe ng hormones na yan ay very important. Kaya dapat makarating yan sa kanyang address. Di ba? At kapag nakarating yan doon, dapat tama yung mensahe. Ganun talaga yan, mga kaibigan. Dapat hindi magkaroon ng confusion. Alam po ninyo, sa history ng Biblia, si Nimrod, nagtayo siya ng tower of very, very tall, very high na building. Up to the sky. Sa sobrang taas ng building, kailangan may mga mensahe na galing sa baba hanggang sa taas para magkaintindihan. Wala mong telepono noon. Sige, tawagan talaga, sigawan. Ito yung kailangan namin. Nako, pagdating sa taas, iba man ang dumating na mensahe. Yung doon naman sa taas, ang mensahe pababa. Pagdating sa baba, iba naman yung dumating. Kaya ang nangyari, iba yung nakarating na mga material. Nagkagulo sila. Kaya hindi natuloy hindi natuloy yung building. Kaya yung building na yun tinawag na Babel. Bakit? Ang ibig sabihin ng Babel, confusion. Hindi na magkaintindihan. So, pwedeng mangyari yan sa ating katawan, mga kaibigan, pag nagkaroon tayo ng hormonal imbalance. Now, conditions and factors that can cause hormonal imbalances that can affect the menstrual cycle include, ano po yan? Diabetes. So here, malaking problema din po ang diabetes. Thyroid problems. Eating disorders. Halimbawa, yung mayroong pagkain na pag kumain, sige kain. Yan, mga kaibigan. Bulimia. Yan. Stress. Halimbawa, sobrang stress mo. Yan. Apektado diyan ang secretion of your hormone. Tumors. Halimbawa, may bukol ka. Tumor. Apektado din yan ang secretion ng hormone ng katawan natin. Ano pa? Polycystic ovary syndrome or PCOS. Naku, mga kaibigan, isa pa itong problema. Ito ay related lahat, mga kaibigan, sa hormonal imbalance. Primary ovarian insufficiency. Yan. Then, medications. Lahat ng yan, mga kaibigan, related sa hormonal imbalance. Pero nagtitrigger ang hormonal imbalance kapag may mga problema tulad ng diabetes, thyroid problems, etc. May tumor, or under medication ka. Certain medications can also alter or even jeopardize the secretion of hormone in our endocrine system, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ito po ang isa sa mga mahalagang bagay na ating tinalakay dito. Medyo preliminary pa ito, no, mga kaibigan.
So, kailangan po dito ang lifestyle changes. Halimbawa, in some people, especially those who have PCOS or polycystic ovarian syndrome, ay kailangan mag-lose ng weight. Yan talaga. Number 1 yan. Kung gusto mong mag-correct agad ang PCOS mo, mag-lose ka ng weight. Just look to your thyroid gland kung wala kang hypothyroidism, mahirapan ka mag-lose ng weight. Look to your diet. Ano ba yung diet mo? Very strong. Major factor yan. Bakit nag-increase ka ng weight? Mga food choices mo. You have to adjust. You have to change it para hindi po mahirap na makorek ang PCOS. Now, ang problem dito, fat cells, the more overweight you become, hanggang maging obese, the more you create more fat cells or adipose tissue in your body. And these fat cells produce more estrogen. Yan ang problema, mga kaibigan. So, ang estrogen, hindi lang pinuproduce yan sa reproductive, pati sa mga fat cells. And it's been found, mga kaibigan, na mayroon po siyang 10% decrease in weight for those who are overweight with PCOS. No? It can regulate the menstrual cycle kung nag-lose ka ng weight. Pero kung hindi, magkakaproblema talaga. Pati sa fertility, magkakaproblema din. Kaibigan, tayo pa nagbabalik dito sa ating programa, tayo pa live every Monday to Thursday. You can join with us and our program is more on educational and informative, and we want to help our fellow men all over the world as long as they can understand us, mga kaibigan. Kaya minsan nag-i-English tayo para lang maintindihan ba. Pero mo Tagalog, mga kaibigan. Kasi magreklamo naman yung iba, puro English. So ano daw, nag-nose-bleed tayo niyan. So, mga kaibigan, tayo po idadako sa ating mga kababayan na nagpapasalamat sa kanilang nararanasan na lunas, sa kanilang mga nararamdaman. Mayroon pong pinadala dito ni Doc Sylvia po. Good morning po, Jocelyn sent today. Sabi niya, 10:36 AM. Medyo lumiit na po ng kunti yung bukol po ni Romil. Pababa po yung hupa po ng bukol niya. Maraming salamat po. Okay, thank you. Thank God, mga kaibigan, na may improvement, no? Si Melissa Balangkar, nindot jud kaayo ang power cells, super effective, powerful. Okay, thank you. It's really true, mga kaibigan. Kaya tinawag yan power cells. Pero yung power na yan galing sa Diyos. Hindi yan gawa ng tao, mga kaibigan. Pasalamatan natin ang Diyos, mga kaibigan. Ha? Si Jules Ali, mas madali o mabilis po ang paggaling if 2 pieces 3 times a day po pag medyo malala ang pakiramdam. Pag iwas sakit, 2 capsules a day lang po. Masakit din po kasi sa bulsa. That's pero right. Carry alang basta wala lang sakit. 180 per box. 180 1,800 per box at 10 pads per box. Thank you po ulit, Power Cell Herbal Capsule. Thank you. Welcome, mga kaibigan. It's true. Maganda talaga pag mayroong naramdaman 2 capsules 3 times a day. Maintenance, 2 capsules 2 times a day. Pero kapag healthy ang lifestyle, hindi na kailangan ng maintenance. Gagaling na eh. That's diba? right. Yan ang kagandahan. Kaya in-emphasize natin prevention. Para naman nakakatulong ng maigi at hindi lalong sasakit yung bulsa. Okay? Imari Love Velvet. Thank you so much, Power Cells. Napaka-epektibo, unti-unti na gumagaling sakit ko. Mag 2 months pa lang akong umiinom. Thank you.
So yan mga kaibigan, ating power cells po, ating pong avail yan sa ating Mercury Drug, South Star Drug, Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide. Like and follow us mga kaibigan on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Yan mga kaibigan. Doon sa mga busy po, mga kababayan natin, always busy, you can subscribe mga kaibigan sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Doon naman sa ating mga kababayan na may mga chikiting, ala mga kaibigan, subaybayan po ninyo ang ating pong Happy Time Yummy Beat mga kaibigan. At yan po ay nakakatulong para sa ating mga anak na gusto magiging tatangkad at matalino at mabait. Ayan ha mga kaibigan. So, sa muli mga kaibigan, see you next time.